I couldn't even fall asleep. There was so much on my mind. I've been searching for that peace, but peace I could not find. That's when I kneeled down to pray. I prayed, Lord, help me please. He said, you don't have to cry, for I'll supply all your needs as soon as I start worrying. Worrying how the story ends. I let go and I let God. I let God have His way. That's when things start happening. When I stopped looking at back then, I let go and I let God. I let God have His way. As soon as I stopped worrying how the story ends, I let go and I let God. I let God have His way. That's when things start happening. When I stopped looking at back then, I let go and I let God. I let God have His way. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa magang ito, sa pagkakataon na binibigay ninyo sa amin sa araw-araw na mag-aral ng inyong mga salita. Panginoon, kayo lamang ang dapat papurihan. At habang nag-aaral kami, Panginoon, may mga kapatiran kami ngayon na nababagabag sa iba't ibang mga bagay. Dinadalangin po namin na lisin nyo nga po mga kabigatan na yon. At sa biyaya ninyo, gawin nyo kami na laan na ipagkatiwala sa inyo lahat ng aming isipin at lahat ng aming mga alalahanin. We give it all to you, O Lord. We cast all our cares on you because we know that you care for us. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sabi po sa chorus, as soon as I stopped worrying, hindi start worrying, stopped worrying. Kamali pa ako nung isa. Okay, Colossus po, chapter 1. Babasahin ko na po. Ang version na ginagamit ko ay Salita ng Diyos, Biblia. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo, Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, kasama si Timoteo na kapatid natin. Mahal kong mga taga-Kolosas, pinabanal at matatapat na kapatid na kay Kristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama. So, sinulatan ni Apostol Pablo yung mga taga-Kolosas. Now, this is different from the other books kasi yung mga taga-Kolosas hindi pa talaga nakikita ni Apostol Pablo. Hindi kasi siya ang nag-share sa kanila. Hindi siya ang nag-umpisa ng gospel sa kanila. Merong isang detail dito na gusto kong ulitin, yung sa verse 2, kasi papaulit-ulitin itong word na ito. Mga mahal ko mga taga-Kolosas, pinabanal, no? Made holy, no? At matatapat na kapatid na kay Kristo. Kagaya ng pag-aaral natin sa aklat ng ng Galatia, mga kapatid, pinabanal na tayo. He has made us holy in Him bago niya pa tayo hinubog. No? Nauna na muna yung tatak sa atin na tayo ay banal on account of the Lord Jesus Christ. At pagkatapos, sa Kanya tayo hinuhubog at ginagawang kagaya niya. Magpupunta na po agad ako sa verse 3. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa tuwing nananalangin kami para sa inyo. This is interesting. Alam niyo kung bakit? Minsan,
Si Paul po kasi malayo siya doon sa mga sinusulatan niya, no? At hindi niya pa nakikita. Pero praying for them gives them joy. Minsan, sa church, o siguro yung iba sa inyo, naranasan nyo na pag may ipagpe-pray kayong isang tao o grupo ng mga tao, yung hirap ka, yung parang nababagabag ka, na naiiyak ka, na hindi mo alam kung bakit ka, ano. Kabaliktaran naman ito kay Pablo. Sila naman, pagka pinapanalangin nila yung taga-Kolosas, nagagalak naman sila, napapasaya sila. So hindi ito hindi ito spiritual warfare na alam mo yon, yung pag pinagpe-pray nyo minsan yung ibang mga tao, pagod na pagod ka pagkatapos mag-pray. Eto, galak na galak naman sila. Now, bakit sila masaya? Sapagkat nabalitaan namin ang pananampalatayan nyo bilang mga na kay Kristo Jesus at ang pag-ibig nyo sa lahat ng mga pinabanal ng Diyos. Kasi yung mga taga-Kolosas, they have a characteristic dalawa. Ano yon? Yung pananampalataya nila kakaiba. Pangalawa, yung pag-ibig nila sa ibang mga mananampalataya kakaiba rin. Kaya nagiging kagaangan sa kanila. Sa Philippians chapter 1, nagsulat si Apostol Pablo, nagiging masaya rin siya. Tingnan ninyo. Philippians chapter 1 verse 3 hanggang 5. Sabi po rito, Philippians chapter 1 verse 3 hanggang 5. Tuwing naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos at palagi akong masaya sa tuwing nananalangin ako para sa inyong lahat. Dahil mula pa nang sumampalataya kayo hanggang ngayon, ay katulong ko na kayo sa pagpapalaganap ng magandang balita. Dito rin si Apostol Pablo, nagpe-pray siya para sa mga taga-Pilipos at nagiging masaya siya. Maraming nanonood ngayon ng mga members sa church. Alam nyo, minsan sinasabi natin, Pastor, na-bless ako sa inyo. O Pastor, naging kalakasan kayo sa akin. Alam nyo ba, yung mga miyembro ay pwede ring maging kalakasan sa mga pastor, sa mga tagapanguna, pagka nakita nila yung pananampalataya ninyo, yung pag-ibig ninyo, yung pag-alalay ninyo sa ministeryo. It would give them great joy kasi ang isang totoong lingkod ng Diyos, mga kapatid, ang nagpapasaya sa kanila ay hindi yung anumang material blessing or monetary reward. Yung mga lingkod ng Diyos, ang talagang kayamanan nila, yung mga miyembro. Kayo po, no? Kayo ang talagang yung pagka nakita kayo ng mga pastor nyo na nagpapatuloy sa kabila ng pagsubok. Madaling magpatuloy pag walang pagsubok. Madaling magpatuloy pagka everything is on the up and up. Pero pagka kagaya mo yung taga-Pilipos, napag-aralan na natin yung Philippians noon, ano yung characteristic ng church na ito? Ito sa poor church. Mahirap lang yung mga tao rito. Ano pa? It is a persecuted church. Pinag-uusig yung mga tao rito sa Pilipos. Pero sa kabila nun, masaya silang tumutulong, masaya silang nagpapatuloy. Nagiging kagalakan kay Apostol Pablo. Ito namang taga-Kolosas, kahit hindi mismo nila nakikita pa si Apostol Pablo, yung pag-ibig nila sa mga kapatiran, ganun na lang sumasagana. At yung pananampalataya nila, matibay, kaya nakakapagpasaya. Nung habang minemeditate ko to, naiisip, mahirap po para sa akin kasi hindi ako miyembro Ako'y pastor ako'y missionary So siguro kayo pwede niyong isipin. Kayo na mga member sa church, isipin niyo, ako kaya, pag naaalala kaya ako ni pastor, lumalakas kaya siya? Sumasaya kaya si pastor pag pinagpe-pray niya ako? O pagka ako pinagpe-pray ni pastor, talagang hindi niya alam kung anong klaseng luha yung lalagpak sa kanya. No? May sinabi si Apostol Pablo punta tayo sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 13 to 20. Tingnan ninyo to ha. Unang Thessalonica chapter 2, verse 13 to 20. Napakahalaga rin, mga kapatid,
na maging blessing tayo sa mga pastor natin. Napakahalaga na maging kagalakan tayo para sa kanila. Dahil ang kayamanan talaga ng pastor, hindi po yung mga gamit sa church ang kayamanan ng mga pastor, kayo. Pag dumating ang Panginoon, no, pag nandun tayo sa langit, hindi pwedeng sabihin ng isang pastor, Panginoon, napakadami naming gamit sa simbahan namin. Meron akong pasalubong sa inyo, Panginoon. Yung malaking picture dun sa may stage namin. Hindi. Tingnan niyo ito, ha. Verse 13. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Lagi rin kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil nang tanggapin nyo ang pangangaral namin, tinanggap nyo ito hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos na kumikilos sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Alam nyo, nakakapagpagaang sa mga pastor pagka pinaniwalaan natin yung sermon nila. Pagka sila ay nag-share at hindi tayo nagdududa, kundi tinatanggap natin na Word of God yan. Minsan kasi, mga kapatid, sa mga churches, mas mahalaga sa mga tao yung form of delivery more than the content nung mensahe. Sino speaker? Ay, naku, nakakatamad mga dyan. Sino speaker? Ayan, buhay tayo dyan. Maganda magpatawa yan. Sino speaker? Siya, okay yan kasi malalalim ang mga illustration niya. Si Apostol Pablo, sabi niya sa Corinthians, nung ako nangaral sa inyo, hindi ako gumamit ng mga salitang magaganda Nanginginig pa nga raw si Pablo Pero ito namang mga taga-Thessalonica, tinanggap yung pangangaral nila. Dito na lang po ako sa verse 17. Mga kapatid, nananabik na kaming makita kayong muli. Kahit sandali pa lang kaming nawalay sa inyo, nawalay nga kami sa katawan pero hindi sa isipan. Gusto naming bumalik diyan sa inyo, lalong-lalo na ako si Pablo. Maraming beses naming binalak na dalawin kayo pero hinadlangan kami ni Satanas. 19. Ito po yung gusto kong Gusto naming bumalik dahil walang ibang nagbibigay sa amin ng pag-asa at kagalakan kundi kayo. Hindi ba't kayo rin ang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesukristo sa pagbabalik niya? We don't have any other glory and joy. Ang sabi ni Apostol Pablo, kayo ang nagpapasaya sa amin. So sa pag-uumpisa natin ng aklat ng Thessalonica, the first encouragement ay para sa inyo, mga members, na maging blessing tayo sa mga pastor. Paano? Bigay ka na malaking halaga? Hindi. Maging blessing ka na makita nila na yung na-share sa iyo ay naipapamuhay. Na ikaw ay nagpapatuloy kahit na, di ba napakaganda nung halimbawa, magpapatotoo ka sa pastor mo, Pastor, alam nyo, ang dami kong problemang pinagdadaanan nitong week na ito. At saka ganito pa nangyari, Pastor. Ganun ba? Sabi ni Pastor. Pero huwag kayo mag-alala, Pastor. Naniniwala ako sa Panginoong Jesus. Alam ko na siya ay humahawak sa akin. Papatuloy po ako. Hindi po ako suko, Pastor. Go, go, go! Magiging blessing yun. So, bago tayo, lalaktawan ko na yan, iwanan na natin. Be a blessing to your pastor. Pakita mo yung na may natutunan ka. Hayaan mo na makita ng pastor mo na ikaw ay lumalago sa Panginoon. Amen? Tuloy po natin yung pagbasa. Verse 4. Balik po tayo. Colossians chapter 1 verse 4. Sapagkat nabalitaan namin ang pananampalataya nyo bilang mga anak kay Kristo Jesus at ang pag-ibig nyo sa lahat ng mga pinabanal ng Diyos, dahil umaasa kayong makakamtan ninyo ang mga inilaan para sa inyo sa langit. Ang pag-asang ito'y una ninyong narinig nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita. Ang magandang balitang ito'y lumalaganap at lumalago sa buong mundo, katulad ng nangyari sa inyo noong una ninyong marinig at maunawaan ang katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Doon ako sa verse 5. Yung umaasa kayong makakamtan ninyo ang mga inilaan para sa inyo sa langit. Ang pag-asang ito'y una ninyong narinig nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita. Yung
pag-asa para dun sa kalangitan. Nalulungkot po ako kasi maraming paano ko ba sasabihin ito ng hindi kayo masasaktan. Ngayon, minsan may Christianity na lumalabas eh. Anong klaseng Christianity? Christianity of material blessings. Na parang ang pinagsusumikapan natin, pagbubutihin ko to kasi alam ko ibe-bless ako ng Panginoon dito sa business ko. Maglilingkod tayo sa magtapat tayo sa Panginoon kasi may kapalit yan. Alam ko yung trabaho ko, mapopromote ako doon. Maglilingkod ako sa Panginoon ng kasi para magkaroon ng sagutin na ako na Dati sa Korea, merong nagbigay ng first fruit. Tapos, pagkaraan ng ilang linggo, hindi na dumalo. Ba't hindi ka dumalo? Kasi nag-ako sa Panginoon bibigay ko yung first fruit ko Tapos, sasagutin ako ni sister hindi ako sinagot. Ano yung nangyayari ngayon sa church? Tinuturuan ng maraming pastor yung mga miyembro na ituon ang kaisipan sa mga reward dito sa lupa. Kaya marami kayong mapapanood sa internet, sa YouTube na ang emphasis ay palagi magbigay ka dahil pagpapalain ka, magbigay ka para umani ka, magbigay ka para... Itinuro rin ng Panginoon yan pero hindi linggo-linggo. Hindi yun ang pinakamaraming itinuro ng Panginoon. Pero itong mga taga-Kolosas, bakit nagiging masaya si Apostol Pablo sa kanila? Tuwing maaalala sila? Kasi yung pag-asa nila, makakamtan nila yung mga inilaan sa langit. Pagka ang ultimate reward para sa iyo, yung makamtan mo yung gantimpala na nando doon sa langit, makukontento ka sa anumang sitwasyon mo ngayon dito. Basta nando doon yung iyong focus. At alam ng mga taga-Kolosas yan, umaasa sila na tatanggapin nila ito. Pumunta kayo sa aklat ng Tito, chapter 1. Aklat ng Tito, chapter 1, verse 1 to 2. Aklat ng Tito, chapter 1, verse 1 to 2. Mula kay Pablo na lingkod ng Diyos at apostol ni Hesukristo, sinugo ako ng Diyos upang patibayin ang pananampalataya ng kanyang mga pinili at ipaunawa sa kanila ang katotohanan tungkol sa uri ng buhay na katanggap-tanggap sa Kanya. 2. Ang pananampalataya at pangunawang ito ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa na makakamtan natin ang buhay na walang hanggan, ang buhay na ito'y ipinangako ng Diyos bago pa man niya likhain ang mundo at hindi siya nagsisinungaling. Yung mga taong talagang sa Panginoon ay may pananampalataya, ang reward para sa kanila ay yung tatanggapin doon sa kalangitan. Hindi sila yung mga nandito po, yung karoon ka ng magandang trabaho, karoon ka ng maayos na asawa, nagkaroon ka ng negosyo, lumago yung gawain, icing na lang yan on the cake. At hindi yan ibinibigay ng Panginoon sa'yo para ikaw ay maging masaya dyan. Alam niyo kung sino yung talagang pinagpapala ng Panginoon? Yung masaya na talaga sa Panginoon. Yung talagang kahit wala ito, payapa na sa Panginoon. Yun ang pinagpapala ng Panginoon. Yung mga tao na natuklasan nila na ang talagang kayamanan yung nandoon. And everything that the Lord gives to us here, gagamitin natin para maisulong yung gawain, para makatulong sa iba. And yes, dahil mahal niya tayo, para makaranas rin tayo ng comfort dito. Pero alam nung mga nananampalataya sa Panginoon na ang dahilan kaya namatay sa krus ang Panginoon ay hindi para magkaroon tayo ng malaking bahay dito sa lupa, kundi para masigurado natin yung tahanan natin sa langit. It is not to raise our standard of living dito sa lupa. Yung kamatayan ng Panginoon ay specific, mga kapatid, para doon sa mga kayamanan sa kalangitan. At alam yan ng mga taong nananampalataya sa Panginoon. Kaya sila ang mas pinagpapala. Pero yung mga tao na ang iniisip nilang pagpapala yung nandito, sila pa yung hindi mapagpala ng Panginoon. Bakit?
Kasi itututok mo na yung puso mo ron yung isip mo ron. At pagka ikaw ay dudulog sa Panginoon, naglilingkod ka, at ang lagi mong iniisip ay, di bale, may ganti ito, may ganti ito. Lalo kang hindi kasi lumalabas na yung paglilingkod mo wrong motive eh. Kaya ka naglilingkod para makakabig. Hindi ka naglilingkod para ialay yung buhay mo sa Panginoon. Alam nyo, yung sumulat nito, si Apostol, gusto ko nang umusad po, kasi meron akong gustong pagtapusan tayo ngayon. Pero naalala ko si Apostol Pablo, yung sumulat nito. Napakarami niyang tiniis na kung ano-ano. Basa ako ng ilan, 2 Corinthians. Napakarami niyang tiniis sa 2 Corinthians chapter 11. Mag-uumpisa po ako sa verse 23. Tapos lalaktaw-laktaw po ako 2 Corinthians chapter 11 mula sa verse 23. Dito na po ako sa gitna mag-uumpisa. Dahil higit akong nagpakahirap kaysa sa kanila, mas maraming beses akong nakulong, nahagupit, nalagay sa bingit ng kamatayan, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko Hudyo, 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalo, minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo, 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyan kong barko, mga kapatid. 3 beses niya raw naranasan lumubog yung sinasakyan niyang barko. Now, may nakasulat sa aklat ng gawa na lumubog yung sinasakyan nila na barko, hindi po yon yung tinutukoy ni Apostol Pablo. Kasi itong 2 Corinthians ay naisulat towards the middle part of his ministry. Kaya yung binabanggit rito ni Apostol Pablo na lumubog yung barko, iba pa yon. At saka ito, 3 times ito. Pero tignan nyo, hindi niya iniisip na pagkatapos yan, di bale, pagkatapos naman itong paglubog ng barko na to, sigurado may kapalit na blessing ito. Sigurado may karwahe naman ako. Ganyan tayo minsan di po ba? Pagka may pagsubok, ang iniisip na agad natin, may material blessing kasunod nito. Yes, excited! Pagka meron kang tinulungan na iba na, bale, tulong tayo. Para sa Panginoon niya, may kapalit yan, ibabalik ng Lord yan. Hindi mali yun, pero pagka yun na yung motivation mo, pagka yun na yung nagtutulak sa'yo na ma-inspire, hindi na po yun tama. Kasi ang dapat talaga, everything we do is counted against yung dun sa eternity. Si Apostol Pablo sa Romans 8:18, sabi niya, Roma 8:18. Sabi ni Apostol Pablo, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Yun yung kanyang motivation. Kaya iniisip niya, kahit ano danasin dito, wala yan, walang Bakit? Alam niya may darating doon. Ganon din yung mga taga-Kolosas. Meron silang inaasahan mula sa Panginoon. At ang inaasahan nila sa Panginoon hindi yung bahay rito sa lupa. Hindi sila umaasa sa Panginoon ng kahit ano. Ang totoo, yung mga early church fathers, pinapakain sila sa leon, nagkakantahan sila. Nilalagay sila sa kulungan, hindi sila tumitigil. Bakit? Hindi sila umaasa sa Panginoon ng ginhawa rito sa lupa. Ang naaalala nila, sabi ng Panginoon, magkakaroon kayo ng kahirapan rito sa lupa. Kaya dati, sabi ko sa inyo, ang karangalan ng Panginoon hindi yung yumaman tayo. Bahagi yon ng pagpapala ng Diyos sa atin. Pero yung karangalan ng Diyos, yung nandoon dun sa John chapter 21 kasi, sabi kay Pedro iuunat mo yung kamay mo, itatali ka. Sabi sa malalim na salin, sinabi sa kanya ng Panginoon kung sa paanong paraan niya siya mag-aalay ng buhay at magbibigay ng karangalan sa Panginoon. Yun ang karangalan ng Panginoon yung pagka may pagsubok ka, masaya ka pa rin. Bakit ang iniisip mo nandun? Kaya pag pinagpala ka ng Panginoon rito sa lupa materially,
Pag ataw sinasabi ng mga tao, buti ka pa, ang dami mong ano. Ang nasasabi mo, wala yan. Patalastas lang yan. Ngayon, yung bahay ko sa langit, yun ang abangan nyo. Yun, wala nang iwanan yon. Dito, mamaya, iikot ko po yung cellphone. Mamaya, kita nyo, maganda naman yung mga dekorasyon dito. No? Pero, can you imagine, if you can make decorations, may ayos nyo yung bahay nyo rito, ano kayang klase yung itsura ng mga bahay sa langit na ang Panginoon ang naghanda para sa iyo? Yun yung kagalakan ng mga taga-Kolosas. Iniisip-isip nila yon na ano. Si Apostol Pablo, ganun din kaya nung malapit na siyang mamatay, Ikalawang Timoteo, chapter, kung hindi ako nagkakamali, ay 3. Madalas nagkakamali ako Sabi ko na chapter 4. Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 6. Ito yung mamamatay na po siya, pangalawang pagkabilanggo niya ito. Ang buhay ko ay iaalay na, 2 Timothy chapter 4, verse 6. Ang buhay ko ay iaalay na, dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Verse 7. Puspusan ako nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. At ngayon, may inilalaan ng Diyos sa akin na korona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Mamamatay na si Apostol Pablo nito. Pupugutan na po siya na ulo. Yun ang ayon sa tradition. Pero tignan mo yung declaration niya. Okay, makukuha ko na yung corona. Okay, lapit na. Na makukuha ko sa araw na yon, sabi niya. At hindi lang akong bibigay. Nagre-recruit pa. Pablo, sige, ikaw na lang, bahala ka. Magsarili ka na lang. Hindi, sabi niya, hindi lang akong bibigyan. Kaya sa atin, yung pagka may lingkod ng Diyos na namatayan, sinasabi natin, nakagraduate na. Natapos na sa paghihirap dito. Kasi makakamtan niya na yung buhay doon sa kabila. Sabi ni Apostol pa, alam niyo kung ako'y, hindi na lang ako tatayo Pagka binabasa ko to, ganito yung na-imagine ko na mukha ni Apostol Pablo nung nakaabang na siya, na pupugutan na ng ulo. Ganito yung mukha niya Siguro hindi siya nagpapahalata sa iba dahil baka isipin naman nung magpupugot sa ulo. Pugutan na ng ulo. Niyo kung bakit? Ba't ganun nang naiisip ko? Kasi alam nila na mas totoo yung gantimpala sa langit kaysa yung buhay rito sa lupa. Kaya, now, balik tayo sa Kolosas. Kaya si Apostol Pablo, tuwing maaalala niya yung mga taga-Kolosas, nagagalak siya. Kasi totoong Kristiyano sila. Bakit? Their riches are in heaven. Alam nila na yun ang kanilang kayamanan. Alam nila meron silang maaasahan na ipinangako ng Panginoon. Tuloy po tayo. Verse 6, at ang magandang balitang ito'y lumalaganap at lumalago sa buong mundo. Ito, napakaganda nito. Kasi yung paglago at paglaganap ng salita ng Diyos sa buong mundo sa kanila, very unconventional. Hindi kagaya ng iniisip ng mga tao. Pero, 2:00 na po. Bukas na natin ituloy yan. 2:00 na, 30 minutes lang. Meron pa tayong bukas. Bukas na po natin itutuloy yan. Napakagandang. Kita nyo, tignan nyo na sumasaya tayo pag iniisip natin yung kalangitan. Pag iniisip natin kung ano talaga yung kayamanan natin, nakakapagpalakas sa atin. Nare-realize natin yung, mga kapatid, meron na kasi tayong spiritual life. At yung spiritual life natin ang galing sa eternity. Kasi galing yan sa Espiritu ng Diyos. Kaya pagka nauunawaan mo talaga yung mga spiritual rewards, yung mga eternal things, nagkakaroon ka ng kagalakan at sige na, huling verse na lang. Nagkakaroon ka ng kagalakan na yung sinasabi sa unang Pedro chapter 1. Huling ano na lang po, huling ano na lang. Gusto ko na ipakita sa inyo yung mukha ni Ate Jeline Kala ko no? Unang Pedro chapter 1, verse 8. Tignan niyo ito, verse 8. Sabi rito, Unang Pedro chapter 1, verse 8. Kahit hindi niyo siya nakita ay mahal niyo siya,
At kahit hindi nyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya at nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Bakit raw? Dahil sa verse 9, tinatanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Nakaupo ka sa isang lugar sa eskwelahan o sa trabaho, nakaganyan ka, isip nila, ba't ka masaya? Siguro may bonus ka, no? Ikaw naman, alam mo naman na hindi niya maiintindihan, iniisip-isip mo, ano kaya kulay nung mansyong ko sa langit? May upuan siguro ko doon. Ano kaya design? No? Kaya ikaw nag-aano ka na, saya-saya mo, pero pag sasabihin mo sa mga katrabaho mo, ang sasabihin nila sa'yo, okay ka lang. Marang, hindi nila maiintindihan, amen? Hindi mo nga Naku, tuloy na lang po natin bukas. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo sa umagang ito. Lord, hindi kami matatapos. Kaya nga dinadalangin ko sa inyo, anuman ang sitwasyon namin ngayon, biyayaan nyo kaming palagi. At sumagana ang biyaya nyo sa amin para ang kaisipan namin ay laging nakatutok sa mga makalangit na bagay na binayaran ng inyong banal na dugo. Salamat po sa inyo. Binigyan nyo kami ng karapatan na maangkin ito. Salamat po, O Diyos. Po aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.